Ba? Gago. Ano siya kauban? Tro. Muldap na. Di mo nagkuhan yan. Dili na muldap na. Dili na, bangko na. Bangko. Tangin na anag. Naglugang yawoy. Alam mo, bagay nandar lang motor, oh. Sapat yun. Uy. Garo ka di ano, pumshot na. Uy, pulis to. Ano? Nagkuhan Uy, niya. nandar ba? Kauban na niya? Pare nagmotor tulo sila kaboko. Tangin na anag. Tangin na sinungsil na. A few moments later. So ito mga kababayan, si Mayor Basti Duterte ay magsasalita na po, no, kung ano po sa palagay niya or ano ang sasabihin niya tungkol dito sa nangyaring robbery nga doon sa isa sa mga pawn shop doon sa Davao City. Ayan, so nahuli naman agad yung isa mga kababayan, na taga Leyte pala ito, taga Albuera Leyte daw po itong isa sa mga nahuli mga kababayan na nang hold up doon sa Davao City. So ito na po si Mayor Basti Duterte mga kababayan, pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag. Ang nangyari niya hold up incident, Mayor, sa downtown dito sa Davao City. And sa isang pawn shop, Mayor, no, allegedly merong 6 na suspect at isa dito, Mayor, ay nahuli na at nasa kustodiya na ng PNP. Ang discussion dito, Mayor, is yun nga, it seems, no, ang people of Davao City, sa mga comments na nabasa natin, maraming nagsasabi na baka nga pinadala talaga yun dito yung tao, kasi the suspect na nahuli, Mayor, is from Albuera Leyte, not from Davao City. And yung most of the opinions ng Davaoenos, Mayor, is yun nga, baka sinadya na pinapunta dito para manggulo just in time for the celebration of Araw ng Davao. Your comment in general, Mayor, on this particular incident? Ang gusto ko sana, I'd like to sound unbiased when giving out my analysis of this incident. Ang tingin ko, pwede kasi rin talaga na, you know, that individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. O kung illegal man o ano, hindi niya alam, then doon dinala siya, yan yung ginawa nila. And it could be na sinadya, you know, para, you know, it's easy to pay. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and, you know, a promise of a reward pag nagawa nila yung something, a criminal activity. Kasi sa gutom ngayon ng Pilipino, sa sobrang hirap. But on the other hand, gusto ko rin, hindi man gusto, pero there's a big possibility dahil ugok talaga tong PNP chief natin, and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya it encourages criminals to do these kinds of activities. So, expect talaga tayo, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. So, kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? No? Kung paano mag-behave yung mga criminals right now. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. So kaya makikita niyo may maraming bangag talaga sa Facebook. They're, you know, like videos na recording themselves and posting it on social media na nagsasabo sila. Tapos bangag nahuhuli. It's all documented. The media is there. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. And yet, ayaw umamin nito. And, you know, like, ang masaklap lang, yung sinabi yung statement niya, which really is very disturbing kasi sa akin, kaya binabalik ko. Because, prohibited yung drugs eh. It should not come out of somebody's mouth, especially when you are the chief PNP. Kung gobyerno ka. Para kasing sinasabi mo, you're tolerating these kinds of activities and everything that, you know, is similar to those illegal and criminality. So ito,
Kaya may nagkakaroon tayo ng ganito is because lenient talaga yung ano. Wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga. Hindi mo mapigilan yung tao, labi na Pilipino, kasi gutom. Yung iba, wala na talaga. Hindi nakapag-aral. Wala talagang ano. Kailangan mo, kasi may mga iba naman, hindi nakapag-aral, gutom din, pero umaayos naman. So, you are treating or you are pinapabayaan mo yung mga taong umaayos na lumalaban ng patas. And you are lumalabas kayo na you're protecting na noon hindi sa mga ano. But going back to the issue, it could go both ways. Pero isa talaga dyan, may nangyayari na ganun, it could be both. Actually, madali na lang makakita ng tao na ganun because alam nila na hindi naman talaga stricto yung ano, yung presidente. And then, pwede rin gamitin sa politika. We will never know, but those, yung both angles can go together. That's how I see it. I think there's politics behind that. Kasi if you look at the entire situation, broad daylight, no masks, motor is sira, ano pa, tapos may dalang armas na malaki, di ba? And it also happened in one of the busiest Yeah, streets busiest of Davao City. traffic pa dyan sa San Pedro, di ba? So, for me, I think the timing really is questionable. Kasi nga, election. Tapos, feeling ko rin, kasi may mga tao naman talaga na nangangarap to take hold of the Duterte stronghold, which is Davao City. So, for sure, they would leverage on that incident. Na they would say, kasi yung traffic na gamit na na we are the top 1, di ba? Sa entire Southeast Asia, na ganyan. Pero ngayon, feeling ko talaga, gagamitin na naman yan, telling people na, it's not safe here, so we should replace our officials, our leaders. So parang ganyan, that's only my analysis. This isn't the fact. But this is how I see the entire situation. Kasi kung ako naman talaga criminal, tama yung sinabi ni Mayor na both pwede ganyan, gutom or everything. Pero kung ako naman talaga, bakit sirang motor pa yung gagamitin ko? Bakit sa pinaka-busy na part ng Davao City ko pa gagawin? Ang daming pawn shop na medyo hindi di ba? Hindi nasa gitna ng city. Sa experience ko bilang alkalde ba ng Davao, we've had similar incidents. Hold up siya, pero mostly pag nakuhuli namin or if we solve the case, when we solve the case, inside job talaga yan kadalasan, kaya nagsasucceed. Ito, parang hindi nila alam na yun yung gawin nila because sira yung motor mo, nakatsinelas ka lang, pula pa yung brief mo. 'Di ba? Yun yung makita ko na may medyo parang skeptical din ako kasi ang mga crimes talaga, they have to be well planned. Usually niyan sa mga nakita namin dito sa Davao, may inside job talaga. May nakakaalam sa loob and they plan it and execute it very successfully because alam na nila anong gawin nila. Ito parang wala, pumunta lang doon. Sige, you make a scene and kami na bahala. Or you get something in exchange. Pero ganun kasi. Mayor, I'll just connect ko lang sa sinabi mo kanina, Mayor, about the so many criminal incidents that are happening, not just in Davao City, but also in the Philippines these days. And yet, the government is explicitly denying the existence of these incidents now. What do you think how will the Philippines go from here, Mayor? Or even Davao City, will we be expecting more of these incidents in the coming days, in the coming years, perhaps? Since we have a government that is denying the existence of these crimes. Okay, let me start with the statement again of Marbil about yung pampaano lang. Ano kasi yan? Crime, drugs, or specifically crystal meth. There is a study commissioned by the government in Australia. I cannot remember, but I can look for it and we can show this to the people. That drug use and crime has a direct
It's a direct correlation. Correlation. Yeah. So, and, yung statement niya kasi, it connotates na we could be a we have a narco government. It's something that when you issue a statement like that, it endorses drug use. Promotes. Diba? So, kung hayaan nila doon, pag hindi nila bawiin yon, baka magiging narco state tayo. Because the statement encourages the proliferation of drugs. And drugs will lead to, it destroys lives, it destroys the brains, utok ng tao, and families and communities. It will destroy our country. So, kasi ito it's a platform before of the previous president, ako ang amahan, si PRD. That way, he was very hard on drugs. Kahit dito sa Davao, for the longest time that we have seen it, na kasi, kaya nga, pag may droga talaga sa mga communities mo, people ayaw magtrabaho, ayaw umayos, masira yung utak, they become incapacitated, and masisira yung communities mo, and then, slowly, it will deteriorate society. What I mean to say is, yung ginagawa nila kasi, they're trying, parang kino-contrast nila yung sarili nila kay PRD because ito yung, they are better in handling a crucial issue dito sa Pilipinas. And ito yung crime and drugs talaga. So, dahil sa, they're so focused on image making na gusto nila pakita na mas magaling kami doon sa sa kang PRD. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig nila, and ngayon yung mga nakatingin na mga wrongdoers or the criminals, nakatingin sila and they're listening, then they know that they can do what they want. Yan na. Yan talagang mga malito. Maghintay lang man talaga yan kung stricto ba ngayon or hindi. Kasi mga may utak man din yan. Ayaw man din yan makulong. Tama. So pagkita nila, yung mga police, hindi masyado kasi takot nga, they're not getting much support in terms of moral from their leader or the chief PNP or kanino. Ayaw din kumilos na. Kasi pag police ka tapos nagkakaso ka, yung sweldo mo maapektuhan, problema mo, pwede ka matanggal. So, pwede avoid na lang since yung directive naman is pampagising yung droga. Good daw sa economy. Kasi when people tend to work overtime daw, may positive impact daw sa economy. Wow. So by saying that, especially coming from the chief, PNP chief, it's like normalizing the drug use ba? Kasi tama yung sinabi ni Mayor na pag nakita yan, narinig yan ng, lalo na yung mga nagtitake ng drugs, it would encourages them to do more. Kasi nga may reason na sila. Like, hey, ganito lang pala kasi ito, pang overtime lang. Thank you very much, Teo and Mayor. But Mayor, nevertheless, we congratulate the members of the security cluster, particularly ang ating police mayor for immediately apprehending yung isang suspect and recovering yung mga stolen items. And this only shows, Mayor, the culture of security in the city really works kasi the asa mo makita yung culture of security talaga. Kasi tinadyakan nung isang mama yung ulo ng we don't ayaw talaga ng taga-Davao ng crime. So, yun po mga kababayan, yung pahayag ni Mayor Basti Duterte tungkol po sa nangyaring hold-upan dun sa Davao City na yung isang suspect na nahuli nila ay taga Leyte. So, sabi ni Mayor Basti ay pwedeng pumunta lang doon sa Davao para magtrabaho dahil sa kahirapan. Ayan, pero hindi alam yung trabaho na gagawin, no? Or pwede rin inutusan. Ayan, inutusan doon para manggulo. At pwede rin daw dahil sa kahirapan. At napunta nga din po doon kay
PNP Chief Marvel, mga kababayan, yung usapan nila dahil parang nainganyo yung mga kriminal na gumawa ng mga hindi maganda dahil doon sa kanyang pahayag daw na yung mag-take ng drugs ay okay lang, hindi naman daw sa pang-addict, no? Bagkus pang ano lang daw, pang dagdag oras para hindi makatulog or hindi antukin or hindi mapagod para makapagtrabaho pa ng mahabang oras. So yun po yung binatigos ni Mayor Basti, mga kababayan, no? Or parang sinupla niya yung statement ni PNP Chief Marvel na dapat hindi siya magsalita ng ganon dahil pwedeng gawin or maingganyo yung mga masasamang damo, masasamang tao na gumawa pa ng mga hindi maganda dahil doon sa kanyang mga pahayag. At pati na rin po sa gobyerno dahil sabi niya ay parang hindi masyadong stricto nga po yung administrasyon ngayon, yung ating gobyerno, kaya yung iba ay talagang walang takot o hindi natatakot na gumawa ng masama dahil hindi po ganun ka-stricto yung ating gobyerno ngayon, mga kababayan. No, dagdag pa dito na pwede rin meron silang theory na pwedeng pang politika o related doon sa politics dahil pwedeng sabihin na ay hindi na safe yung Davao, mga ganyan, no? Kaya pwedeng sabihin nila na pwedeng palitan na po yung mga leaders ng Davao City dahil hindi na daw safe. Kasi tapos na daw yung sa traffic na ginawa nila na pinaka-traffic daw sa buong Southeast Asia pero parang hindi naman ata umubra. Kaya ngayon ay parang meron sila ganito daw ginawa yung manggugulo doon sa Davao para yung mga leader doon sa isang lugar. So ano pong opinion yung mga kababayan dito sa mga pahayag ni Mayor Basti Duterte? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.